nais kong pasalamatan ang ating organizer, yung TAPS, yung Transparency, Accountability, Peace, Security Coalition, at siyempre kayong lahat ng mga leaders dito, pangunahin sa Bukawi at sa buong Bulacan. Tama po yung naturan kanina. Alam ho namin na pagbigay alam po sa amin na mayroong gaganapin na leaders forum dito. Kapiling kayo at yung mga local leaders po natin, mga sectoral. Subalit nag-usap-usap po kami nila Atty. Harry, Atty. Glenn, Atty. Trixie, na since malapit lang din naman tayo sa area, puntahan na rin natin bilang suporta sa inyo at pakikiisa. Bago pa man natin gawin yung paplanuhin natin malawakang rally dito siguro sa area muli ng Bulacan o ng Region 3 o ng Metro Manila. Yun! Subalit importante na leaders forum pa lamang ay maramdaman niyo na kami ay kaisa ninyo. At tama rin ho yung naturan kanina, yung hiling po ng ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na itong nakaraang weekend sa Hong Kong, ay sila ay talagang nagkaalala dito sa napipintong digmaan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Alam kong ito rin ay gumabagabag sa inyong isipan. Unang-una, dahil walang malinaw na pagpapaliwanag mula sa pamahalaan. Ano ba talaga ang tunay na estado ng problemang ito? Bakit ang dami-dami ng sundalong Amerikano sa Pilipinas? Hindi na ito balikatan o military or joint military exercises lamang. Bakit ang dami-dami ng missiles, ang dami-dami ng gamit pandigma ng Amerikano na ikinalat sa iba't ibang base ng militar ng Pilipinas? Bakit patuloy na sinisilaban ang problemang dulot ng ating nagbabanggaang claim dyan sa South China Sea? Alam mo ninyo, hindi biro itong problemang ito. Sa kasalukuyan, hirap po ang pamahalaan na pakainin ang kanyang populasyon. Tayo, walang maibigay na murang bigas. Lahat ng bilihin nagtataasan. Ang dolyar patuloy na tumataas, ang halaga ng piso pabagsak ng pabagsak. Lahat nagmamahal, pamasahe, presyo ng baka, ng baboy, ng gulay, lahat ng pangunahing bilihin. At magbubukas na naman ang eskwela, meron na naman kung gastusin yung ating mga anak. At siyempre, yung pang-araw-araw na pangangailangan natin. Ito ho ang mga pangunahing problemang dapat tugunan ng pamahalaan. Hindi po yung pakikipagdigma sa ating kapitbahay na China. Kailangan mo maintindihan natin ang usaping ito sapagkat ang paulit-ulit yung sinasabi, ating tutulan itong digmaang napipinto pa lamang hanggat meron pa tayong magagawa. Sapagkat pag ito ay sumiklab na, kapag ito ay nagsimula na, mas mahirap natin itong mapigilan, mas mahirap natin itong pahintuin. At sigurado, wala tayong panalo sa digmaan ito. Hindi tayo pwedeng pumasok sa digmaan dahil nakaasa tayo sa ating alyadong Amerikano. Unang-una, ang away na ito ay hindi away ng Tsino at ng Pilipino. Ito ay interes ng Amerikano laban sa bansang China na hindi tayo dapat makialam, hindi tayo dapat makisali, hindi tayo dapat makisawsaw, at higit sa lahat, hindi tayo dapat magpagamit. Yes. Dahil hindi natin interes ang digmaan. At sa pamamagitan ninyo mga leaders sa ginagawa nating Leaders Forum, malaking bagay na ito ay mailahad ninyo, maikwento ninyo, pagbalik ninyo sa inyo kanya-kanyang communities at grupo, yung tunay na nangyayari. Kailangan mas maraming Pilipinong makaalam. Sapagkat kalimutan na natin
Yung traditional media, wala na yan. Dito tayo sa new media, SMNI at ang ating mga social media partners and friends and vloggers. Ito ang nag-aatid ng totoong balita. Huwag na tayong umasa dyan sa mga mainstream media kung tawagin. Wala silang ibinabalitang totoo. Itinatago nila sa ating mga Pilipino. Bagaman ang pangunahing objective ng isang journal o isang journalist ay ipahatid ang totoong balita, hindi nila ginagawa at hindi na sila tumatalima sa kanilang sinumpaang trabaho. Kaya ito po ay sinisikap natin dito sa Hakbang Paiso na umikot sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Ito po ay hindi para sa akin, hindi para sa inyo, hindi para sa Hakbang Paiso. Ito po ay para sa bansa nating Pilipinas. Ito po ay para sa Pilipino, sa mga anak po natin, sa mga apo ninyo at darating pang saring lahi. May kwento ko lang ng kaunti. 80 years na mula nung digmaang pandemic na pangalawa, yung World War II, na kung saan sinakop tayo ng bansang Hapon nung World War II. Wasak na wasak po ang Pilipinas noon. Nandyan po sa history books, sa kwentong isinalin ng ating mga magulang, ng lola, ng tiyo, ng tiya, hindi pa ho tayo nakaka-recover doon sa himagsikan ng World War II. Hindi pa ho tayo nakaka-recover sa hirap na dinaras natin ng World War II. Heto na naman, papasok na naman tayo sa isang digmaan na hindi naman natin gawa kundi nagpapasulsul lang tayo sa ating alyadong Amerikano. Wala ho akong galit sa ating mga kaibigang Amerikano. Kasama ho natin sila ng World War II. Subalit merong interest group sa kanilang pamahalaan, sa kanilang gobyerno, na itinutulak tayo sa punto na makikipagdigmana sa ating kapitbahay, higanting kapitbahay na China. Uulitin ko, hindi ganyan ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, ang tunay na alyado, hindi ka dadalhin sa bingit ng alanganin. Ang tunay na alyado, hindi ka kakalad ka rin sa gerang hindi mo naman away. Ang tunay na alyado, dapat tinutulungan tayo umunlad, maging progresibo at iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya hinihingi po namin, kaya po kami ay naririto ngayong hapon upang makiisa sa inyo. Dahil alam po namin, yung kahalagahan ng papel na inyong ginagampanan at gagampanan, lalo pat higit pagkatapos ng ating Leaders Forum ngayon. Dahil kayo po ang magre-echo, magsasabi doon sa inyong mga pamayanan, sa inyong mga organisasyon, itong problema na hindi binabalita ng mainstream media. At siyempre, andyan din po yung inaabusong palagian, yung sinasabi nilang People's Initiative. Hindi pa po tapos ito. Subalit, binalabanan po natin ito. Nagsalita na ang higit na mayorya ng Pilipino. 88% nung huling survey, ayaw sa peke at huwad na chapter change. Ayaw sa peke at huwad na People's Initiative. Huwag po tayong pakampante dahil hindi po nagpapahinga at hindi po natutulog ang ating mga kalaban na walang gustong gawin kundi isahan tayo mga Pilipino at ilusot yung peking charter change, hindi upang umunlad at mayangat ang buhay nating mga Pilipino. Ang tanging layunin nila, ayaw na nilang lisanin ang kanilang mga pwesto. Gusto nila panghabang buhay na silang nariyan. Pagkatapos nila yung asawa, anak, hanggang kapo-apuhan. Hindi po yan ang batayan ng matiwasay na pamamahan. Kaya sa tulong po ninyo, kahit ano pa pong balot nila, balutan man nila yan ng ayuda, balutan man nila yan ng IELTS, balutan man nila huya ng medical assistance, kunin po ninyo. Pera niya. Pero wag mong
ibenta ang inyong paninindigan, ang pagkatao at ang inyong prinsipyo. Yes! Pagka sila ho ay nagpe-pay out, pumila ho kayo. Ako na nakikiusap, pumila kayo. Kunin ninyo, pera ninyo yan. Pag sinasabi nila na may ayuda, may AIX, may medical assistance at kung ano-ano pa, pakiusap, kunin po ninyo. Inyo po yan. Ibili ninyo ng bigas. Ibili ninyo ng ulam. Gamitin ninyo sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Pero huwag ninyong ibebenta ang inyong pagkatao, ang inyong prinsipyo, at higit sa lahat, ang kinabukasan ng inyong pamilya. Yun lamang ho ang aking mensahe. Ako po ay kaisa ninyo. Magkakasama po tayo at isulong po natin ang layunin ng hakbang ng maisong humihingi ng transparency, accountability, peace and security, at yung nasa t-shirt po ninyo, huwag lang po manatili sa t-shirt yan. Ilagay po ninyo sa puso ninyo, sa isipan ninyo, sa damdamin ninyo, that Filipinos are not for sale. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.